Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw Marinduque. Magandang araw sa lahat ng ating mga kabarangay. At muli, sumasa inyo po mga tahanan ng ating programang Aksyon Barangay. At ako pa rin po ang inyo po makakasama, ang inyong kabarangay, ka Adrian Rosales. At muli po, malugod po ako nag-aanyaya sa lahat ng ating mga kabarangay. Samahan niyo po muli kami sa araw po ito upang ating pong pag-usapan na mahalagang talakayin na may kinalaman ang ating barangay. Ang isa sa napakahalaga na ahensya ng ating pamahalaan na tumutugon direkta sa ating mga kabarangay, sa mga pangangailangan at mga serbisyo para sa ating mga kababayan. At muli nagpapaabot din po tayo ng pagbati ng magandang araw sa lahat ng ating mga kababayan sa 6 na bayan ng ating lalawigan ng Marinduque, sa bayan ng Buwak, bayan po ng Mugpog, Santa Cruz, Torrijos, Buena Vista at sa bayan po ng Gasan. At maging sa ating 218 barangay dito sa ating lalawigan ng Marinduque. At sa lahat din po na naabot ng ating programa sa iba't ibang bahagi ng ating bansa, sa lahat din ng ating mga kababayan sa Amerika, sa Canada, sa mga kababayan po natin sa Australia, sa Europa, sa gitnang silangan at dito sa Timog Silangang Asya. Sa lahat ng ating mga kababayan na nanonood po ngayon ng ating programa, malugod po kami nag-aanyaya na inyo po itong i-like at i-share para mas marami po tayong makasama at magkaroon po tayo ng mas magandang talakayan sa araw pong ito. At ganoon din ating pong pinapaabutan ng pagbati ng magandang araw ang lahat ng ating mga kabarangay. Sa mga nanonood po ngayon sa Lucky 7 Channel 3 sa mga bayan po ng Gasan, bayan po ng Buwak at bayan po ng Mugpog. Napanood din po tayo live sa MNN TV3, ganun din siyempre dito sa Marinduque News Network at sa DJAR Media Online. Sa lahat ng ating mga partner ng mga Facebook group, sa lahat ng mga kababayan po natin na nanonood din po sa magitan ng ating mga social media platform. Ayan, at ngayon pong araw pong ito ay isa na naman pong mahalagang talakay ng ating pag-uusapan. Kasama po ang isa sa masasabi nating eksperto na po sa larangan ng serbisyo publiko dahil naka 3 terms na po siya. Graduating na po ito bilang punong barangay ng isang barangay dito sa ating lalawigan ng Marinduque. At ngayon, sige, hindi natin patagalin. Siya po ay makakasama natin through phone patch ang ating napakagaling na kapitana at talagang hindi po natumanggi, nabigyan tayo ng pagkakataon kahit siya po ay nandyan po at hindi natin makakasama sa live dito sa ating studio, pero pinaunlakan pa rin po tayo through phone patch. Narito po at ating po pinapakilala ang ating pong panauhin, ang kapitana po ng Barangay Bukbok sa bayan po ng Mugpog, si Kapitana Richelle Silugatok. Kapitana, magandang araw sa iyo. Welcome to our program. Magandang araw po. Magandang araw po, thank you. Ayan, Kapitana. Bakman po, okay po ba? Okay po ba yung dating na naririnig po nyo na malinaw? Opo, kailangan feedback. Opo. Kapitana, maraming salamat po muli sa pagkakataon na binigay nyo sa amin para kayo po ay aming makasama sa ating programa. So, siguro ang tanong natin unang-una, Kapitana, sa mga hindi nakakaalam sa ating mga kababayan, mga kabarangay, ay nasaan po baga ang Barangay Bukbok at para malaman din ng ating mga kababayan kung ano po ang inyo pong barangay at kung nasaan po ang location po nito. Sir, ang Barangay Bukbok po ay isang rural area na nasasukop na nakasakupan ng bayan ng Mugpog. Kami po ay 10.5 km ang layo sa munisipyo ng Mugpog. Ang aming pong barangay ay may sukat na 608.328 hectares. Mag-inubuo po ng 7 turok. Ibaba, proper, ilaya, ibabaw, paadyaw taluntunan, kabilang ilog taisan, at panay. Kami po ay sa boundary ng Barangay Lamesa Mugpog ang norte. Sa south po ay Putinduhan ng Mugpog. Ang west po ay Butansapa. At ang east po ay Barangay Lamesa Santa Cruz. Kami po ay may forest area na 30% at alienable or disposable na 70%. Ang population po namin ay usap na 740
At ang household namin ay 219. Opo. At Kapitana, ito pong Barangay Bukbok, sabi nga po nyo ay napapaligiran po ng ilang mga barangay at malapit po ito diyan sa halos malapit na rin kayo sa boundary ng Buwak at saka ng Santa Cruz. Ano po? Kapitana, ano po ba ang pangunahing ikinabubuhay po diyan po sa inyong barangay? Ang mga tao din po sa amin, sir, ay karamihan po ay maglilipad. Ito po ang primary source ng income namin. Meron din pong ibang mayroon sa store, nililiit lamang. May mga magtitinda din po ng mga pagkain. May ilan pong professionals, tulad ng teachers at engineers. So, ang ibig sabihin po, Kapitana, talagang kayo po ay, ang pangunahin po ay kinabubuhay ng inyong mga kabarangay ay yung po talagang agrikultura. Ano po? Opo, pagtatanim. Pagtatanim, opo. At ano po ba particular, yung po mga pangunahin na bukod po sa pagniniyog, ano po ba ang mga produktong meron po sa inyong mga barangay? May sagiman po din ilang po sir ang halos ko kasi Opo. So talagang agrikultura. At isa pa rin po siguro ang tanong po natin, Kapitan, ano po, kasi marami po ang kalat na kalat sa social media, ano po, yung pong Paadyaw Falls. At nakinig ko po na yung bahagi ng Paadyaw ay isa po pala sa purok po ninyo. Tama po ba? Opo. Opo. So, doon po sa ating mga kababayan at mga nanonood, para po malaman po ninyo na yung pong sikat na falls, ano po, na dinadayo po sa ating lalawigan, which is yung pong Paadyaw Falls, ang nakakasako po nito ay yung pong Barangay Bukbok sa bayan po ng Mugpog. Ano po? So, ngayon ay alam na ng ating mga kababayan at ng ating mga kabarangay na ang nakakasakop na barangay. Dahil kahit ako po nung una, akala ko po ay barangay po yung Paadyaw. Ano po? Yun po pala, isakop po ito ng Barangay Bukbok sa bayan po ng Mugpog. Ayan, Kapitana, siguro tanong din po natin, ano po, kasi sabi po nga ninyo before tayo nag-live, kayo po ay patatlong termino na as barangay chairwoman. Sino po ba si Kapitana Raquel Lugatok sa kanyang buhay? Ano po ba ang kanyang profesyon? At ano po ba yung expertise niya na naibabahagi sa kanyang mga kabarangay? Bali, sa personal ko po, ako po ay lihitin ng sigarito sa barangay. Nag-aral po ako ng college sa Luzon. At kasama yung college, hindi mo tapos. Naka-4 year college naman po. Nagkaasawa po ako ng sigarito rin sa Mugpog sa Dabalanatan. At sa ngayon po ay mula ng family, may mga ako na rin. Opo. Hindi ako sa lingkod bayan po ay ako po ay nag-propose ng mga proyekto sa aking barangay. At sa ngayon po ay marami na tumigil sa patupad sa tulungan po ng ating mga mahal na tulisman, governor, vice governor, at ang aming na mahal din po na ngayon ang bayan. Opo. At Kapitana, alam naman po natin, ano po, doon sa mga hindi po nakakaalam, ano po, ang Barangay Bukbok po ay isa po sa tinamaan po nung Marcaper tragedy o nung kalamidad na dulot po nitong ating Marcaper mining. Ano po. So, siguro ang tanong po natin, gaano po ba kalaki ang naging apekto nung lalo't kayo po pala ay mostly po ay agrikultura ay kinabubuhay. Naka-apekto po ba itong pangyayaring ito sa inyong kabuhayan, sa inyong mga kabarangay? At sa kasalukuyan, ano na po ang status po ng inyong ilog o ng lugar po ninyo dulot nga po nung naging apekto po ng Marcaper sa inyong lugar? Sa kasalukuyang sitwasyon po ng aming barangay sa ngayon, after po ng Marcaper, ng karoon ng charity ng Mountain ay tumaas po ang kamilabang dahil sa pagbaba ng mga grababuhan galing sa filtration lang. At pag naulan po ay maapo ang tubig sa kailugan kapag may bagyo na po. Naging madumi po ang ilog. May mga mine waste
chemicals o toxic materials. Yung kung dapat yung mga nabubuhay na hayop katulad ng hipon, islok, bagtok, at iba pa po na nangangagusudo sa daming mga nagdalili sa amin, ay nawala na po. Wala na pong nabubuhay kahit anong klaseng lamang ilog sa aming kailugan. At gaano po ito naka-apekto din, Kapitana, sa inyong mga kabarangay, lalo na po yung mga magasaka natin na tumatawid po ng ilog. Mayroon po bang naging apekto ito sa kanilang pong pang-araw-araw na buhay? Bago sa aspeto sa mga haluslugan, meron kasi itong isang mga dugo dito sa aming barangay, mga toxicology. So, ang East Avenue Medical Center. Hindi ko lang sure yung 2017 sila pumunta dito. Dahil din po sa dugo na in-examine nila, at isa po ako sa nag-examine, ay may nakita po mga hidden metals. At yun po mga karamihan po mga yung ating nanto natin ay mga steam energy. So, dahil po dito sa bag testing na ito, Kapitan, at may mga na-identified nga na may mga na-contaminate nga po nito mga heavy metals na ito, ano naman po yung naging side po ninyo sa barangay? Ano po yung mga action na ginawa po ninyo para kahit na paano po ay maiiwas yung ating mga kabarangay na makontaminate po nito at magpatuloy po yung contamination nito sa ating mga kabarangay? Bali sa ngayon po sa mga players sa barangay, katulad po ng blood control. Na-create ng siguro po kami kasama ang bilang o regat community at iba pa pong ahensya ng gobyerno. Yung pong natawid sa kabilang ilog ay naging tulay na para po hindi na natalib o daan sa ilog. So, yung pong, may nakita po ako dyan, Kapitana, bukod po dito sa project nga po niya, flood control, although parang hindi pa po yata gano'n katapos ano po, yung pong flood control po ninyo. Pero may nakita po ako na meron na po kayong tulay po dyan, parang footbridge. Ito po ay gano'n na po katagal at ito po ba kanino pong proyekto? Bagong footbridge po dito sa mga tutos sa 13 negative kamali. At ito po ay project ng kids na DSWD. Sa SIBS po sa DSWD? Opo. Opo. Pero ito po ating flood control, ito po ba, ito kasama na po sa project ng ating Honorable Governor at Congressman? Opo, kasama naman. Opo. So, ano pa po yung po mga contingency plan ninyo po o development plan, Kapitana, para po unang-una, yung pinag-uusapan nga po natin ay lalo pa pong maiiwas yung pong ating mga kabarangay dyan sa Barangay Bukbok dito nga sa problema dyan sa ilog po ninyo na kontaminado nga po ng mga waste materials galing po sa Marcaper. Ano ba po yung mga contingency plan po ninyo ginagawa sa ating mga kabarangay at para po kahit paano po in your capacity po ay ma-asistihan at mag-guide po yung ating mga kabarangay? Bago sa ngayon po ay may programa po sa government na nagpapamahal ng sinigaban. Tapos, yung pong NGD, DNR, ay napunta po sila dito dahil may nasa-post po sila ng government. Tapos, ang barangay din sila ay magtapa ng resolution ng notice to money. At yung pong mineral reservation ay pinatulong din sa namin sa pagmamagitan sa resolution. So, Kapitana, naging malaking issue din nga po pala nung nakaraan, medyo idudugtong ko lang po ito. Ano po, dahil nga napag-usapan natin ay yung ang barangay ninyo isa sa naapektuhan ng Marcaper mining. Nung nakaraan po, may mga lumalabas na issue regarding nga dito doon sa mine deposit daw po sa ilang barangay dyan sa Mugpog. Ito po bang barangay nyo kasama po doon sa lugar po na yan? At ano po ang stand ng mga kabarangay po natin at patungkol nga po sa mining?
kasama po talaga sila yung barangay namin sa dapat may nais nila maipatlaran ang nila distribution. Parang sabi po yung taga Kibo ay hindi nila susubot yung malaking deposit. Pero kami po itulutun na ma-declare ito yung isang general population. Dahil talaga namang alam natin na hindi pa lubos na nakakabangon ang maraming bahagi ng ating lalawigan dito nga po sa epekto ng mining. Ano po? Opo. Opo. At siguro, Kapitana, before natin tanongin pa po iba po yung mga plans and program and mga best practices sa inyong barangay, siguro bigyan na rin po natin ng pagkakataon dahil nabanggit ko nga po kanina na ang inyo pong barangay ay sikat dahil po sa inyong napakaganda at napakalinis na Paadyaw Falls. Ano po? At ito nga po ay kinikilala na po ngayon ng ating lalawigan, especially ng Provincial Tourism at ng Tourism Department as a part ng ating natural tourism site. So ano po ang mga plans and program po ninyo para po mas mapaunlad po ito dahil sa katotohanan po ay marami po ang dumadalaw na po sa inyo pong barangay dahil nga po sa nasabing falls. Kanya lang po may mga nakikita din po tayo na mga nagiging problema. At ano po ba ito? At ano po ang inyong mga plano po dito para mas lalo pa pong mapaunlad ito po ng inyong Paadyaw Falls? So ngayon po sir ay meron na pong concrete ng Quezon na pupunta din sa Paadyaw Falls. Kaya mas madali na pong marutin ng mga turista. Kami po sa barangay ay may mga ordinansan na ipinasa kasi dahil po na pamili lang ang chance yung mga maligo at madali po din sa Paadyaw Falls. Hindi naman po dahil sa naman yung pag-iikot namin, especially po pag ganito kalapit na ako sa Hollywood, hindi talaga pong inatitukin yung pag-iikot. Opo. At yun po ba, Kapitan, ng bagong kalsada po ninyo? Kayo na pong project po yan? Bali project po ito ng isang congressman. Party list po si Congressman Busita. Ay, Congressman Busita? Opo. Opo. At ano po ang naging magandang epekto po niyan sa ating tourism site dahil mayroon ng magandang kalsada? Ay madali na po sir makapunta yung mga nagaligo na yung mga sasakyan nila ay pwede doon sa malapit na sa may doon sa Giligon. Dahil talaga noon nakaranas kami dyan, Kapitana, na bit-bit namin yung aming mga daladalahan, at umaakit po kami sa bundok para lang marating yung Paadyaw Falls. Pero ngayon talagang accessible na po yung inyong area. At bukod po dito, Kapitana, kasi po nakikita natin yung kagandahan ng lugar. Kanya lang ang nagiging problema nga po natin. One time po ay nakapunta po tayo dyan. May mga mangilan-ngilan na mga basura tayong naabutan. So ano po yung mga plano po ninyo at mga solusyon dito po sa minsan ay hindi po, kumbaga yung mga kabayan natin ay walang pagmamalasakit, na talagang iniiwan yung kailang mga basura. Ano po yung mga plano po ninyo para maiwasan po itong ganitong problema? Dahil kami po ay nagtalagang barangay sa amin, kami ganito yun. At least magalay na din po dyan sa mga tubig lang nagating. Tapos, magalagay po kami basurahan. So, kung ang problema din namin po may mga basurahan na nakalagay din po hindi rin magamit na maayos dahil may mga nadayon sa dalay naman. Sabi ko mahirap din dito rin. Diyan ba sa inyong barangay, Kapitana, meron na po ba kayong itinayo o tinatag na Committee on Tourism? May committee po kami on tourism. Ayun, so mas maganda po dahil para po mas matutukan at maasistihan makapag-focus po regarding nga po dyan sa inyo pong napakagandang tourism site. Kapitana, may mga naririnig lang po tayo mga issue regarding nga po dito sa pag-access nga po sa lugar. Although maganda na nga yung access road po natin, kanya lang po may mga issue po na yung pong 100% na magiging accessible dahil nga po doon sa area ay meron daw pong bagong nagmamay-ari. Ano po ba ang status po nito ngayon? Yes po sir, paano po ngayon?
may nakabili na po yung area na inadaan ng tao po sa business dun sa pool. Ay, yung may-ari po noon ay napunta dito sa aming barangay sa pool para manunod po dun sa mga napakasip na ang sabi po niya ito po mga doon sa natively sa kandaan sa kanila. So, ang gusto po ng bago may-ari ay magkaroon ng magkaroon din ng fee para sa right of way. So, ano na po ang naging ano po ninyo, anong naging action po nyo dito, Kapitana? Bali kung nag-usap naman po kami ng mga naging ano po ninyo, anong naging action? Na nag-usap po kami sa parang inaan niya. Eh, siya na nga po yung bagong mag-ari, yung karapatan po siya na gawin at maningin yung sa lugar. Opo. So, meron po ba tayong iba pang mga solusyon kung sakasakali po? Dahil baka po mamaya ang maging issue naman sasabihin ng ating mga turista ay doble-doble po naman yung binabayaran nila sa pagpasok po sa nasabing tourism site. Parang pinaplano po namin sir na pinapayag po yung silipin namin ay mabunaran yung area kung mapayag sila yung tindaan namin papunta din sa falls. So meron po ba? Nagkuhan kami na rin po naman ako sa ibang may kaalaman at sabi po nila ay pwede din po mamangguhin yung institution. Opo. At yun nga po yung napag-uusapan din namin, Kapitana, sa Provincial Tourism Council regarding nga po dito sa area. Ano po, talagang hindi na po natin itatago na napakaganda po ng inyong Paadyaw Falls. At sabi nga namin, lagi pong kasama ito sa priority na pinagadalahan po namin ngayon ng mga turista. And hopefully ay itong usaping ito ay masolusyonan na rin po at magkaroon po ng linaw para mas maiayos po natin at mapangalagaan din nga ni itong napakagandang Paadyaw Falls. So, yan, medyo kahit limitado po ang ating oras ay nagkaroon po tayo ng linaw, Kapitana. Ano po, nabigyan niyo po kami ng pagkakataon na maipaliwanag ano po itong tungkol nga po dito sa inyo pong napagandang tourist site itong Paadyaw Falls. Kapitana, siguro po tatanong din natin bago tayo magtapos sa ating first half, ano po, ng ating program. Ano po ba yung mga plans and programs po ninyo sa inyong mga barangay? At para malaman po ito ng ating mga kabarangay sa Barangay Bukbuk at malaman din po ng ating mga kabarangay sa bayan po ng Mugpog, ano po yung mga plano po ninyo at ano po yung magagandang mga gagawin pa po ninyo sa inyong barangay, lalo't kayo po pala ay graduating na as barangay chairwoman ng inyong pong barangay. Ito ang aking pong ubiglaan ay maipagpatuloy at matapos yung mga proyekto na kalukuyan ng gagawin ng head control. Kami po ay may mga inuhang din ng distribution sa farm to market trade. Yun pong aming katubig ay gusto rin namin maging accessible at mag-access sa lahat ng bahay sa barangay. At sa kalusugan po ay ang nutrition po ay aming pinaralakas dito sa aming barangay ng sa bayan sa Namangkol. At yung mga iba pa pong mga tulong na abigay po ng ating mga kasamahan sa pamamahala, sila governor po, sila Islam, ay kita-kita po naman na yung pagbabago dito sa aming barangay. Binibigyan nila ng mga pwede. Meron pa po ba tayong iba pa po mga ongoing na mga project po ngayon sa inyo pong barangay, Kapitana? Ongoing po namin ang food control, yung pagpapagawa po ng kalsada sa pag-iswag ay kasalukuyan po hindi kami nangyalagyan ng mga street light na solo. Yun po ay ongoing. Ang amin pong municipal aid ay nakalaan din po sa solar street light para ang amin pong mga kakay sa dahan, maging din po sa dulo ng mga sityo na malalayo, ay magkaroon na din po ng liwanag. Opo.
Dahil yun po palang inyong barangay, merong 7 purok. Ano po, tama po ba ako, Kapitana? Tama po, sir. Opo. At lahat po ba ito may access road na po, Kapitana? Meron po ang hindi pa lang po nilalagyan ng magandang access road ay yung papuntang ibabaw ng lupa. Yung ibabaw, sitio, purok ibabaw. Opo. So, ilan po ba, Kapitanang purok po ninyo ang tumatawid ng ilog? Matanong ko lang po. Bali, kabilang ilog po isang ano po siya, isang purok. Isang purok lang po. At siguro Sa ito ay... pagkaw naman po ay ang nila yung papa. Opo. Kaya malinis naman yun. Oo. So, talagang medyo malaki-laki pa rin po ang kinakailangan ano po na pagtutukan ano po sa inyong barangay. At siguro, Kapitana, sa mga susunod po nating pag-interview po sa inyo, mabigyan natin ng ay hingi din po kami ng mga update pa at one of this day ay papasyal po kami sa inyong barangay para makadaupang palad po kayo at personal na kayo po ay aming makapanayam, Kapitana. Mayroon pa po ba kayong mga gusto pong ipaabot sa ating mga kabarangay, mga panawagan po ninyo at baka mayroong mga gusto pa po kayo na ipaabot sa kanila sa pamamagitan ng ating programa? Una po ay pasasalamat sa interview sa akin. At nagpapasalamat din po ako sa ating namahal na Congressman Alan Velasco, Governor Percy Velasco, mga proyekto na ibinibigay sa aming barangay. Papasalamat din po sa ating Vice Governor Aden Tangilas sa patuloy ng pagtutulong para sa environmental protection na talagang kailangan ng din sa aming barangay. Binibig po sa kanyang mga kasamang hindi niya ang pinagay. Si LJ Mugtog po, isa pangunan ng aming punong bayan na gusto nila yung Lalo. Ipapasalamat din po sa patuloy na support sa paggabay. Sa akin po mga kasamang sa panggulo ng barangay, ako rin po salamat sa tulong na pagkilos para sa kayo bunlad ng aming barangay. Isang malaking karangalan po din sa punong barangay na makita ng isa sa isa ang pag-unlad ng aming pamamayanan at ang mamamayan. At nananawagan din po ko na sana po ay magkaroon ng sa solusyon ang pamahalaan tungkol sa pagiging ligtas natin sa bansang panahid na maaaring idulot ng copper mining. Maiwasan po sana natin ang mga responsible mining practices na nagdudulot ng pagkasira ng buhay ng mga mamamayan. Sa aking mga kabarangay, lagi po tayo maging handa. Sabi po nga ni Annie, preparing for a worst-case scenario will lessen the impact of disaster. Yan po, sir. Ayan, at maraming salamat sa pagkakataong ito, Kapitana. At kayo po ay nagbigay po sa amin ng pagkakataon upang mapakinggan ang inyo pong mga panawagan at ang inyo po mga halagang mga naibabahagi sa amin sa magitan ng programang ito. At gaya po na akin nabanggit kanina, Kapitana, one of this day ay kami po ipapasyal po dyan ang programang Action Barangay upang kayo po aming makadaupang palad at makita natin ng personal ang sitwasyon ng inyo pong barangay. Maraming salamat po, Kapitana, sa pagkakataong ito. Thank you din po, Sir Valentino. Ayan, at thank you po at sa susunod po ay muli po tayo magkadaupang palad. Thank you po, Kapitana, at magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po, sir, and good evening. At ang ating nga po palang nakapanayam, ayan, ay ang napaka-bait at napakasipag na Kapitana. Masasabi natin napakasipag dahil hindi siya tatagal lang 3 termino kung hindi po niya nagawa yung pong kanyang mga gampanin na nakita naman ng kanyang mga kabarangay na nagtiwala po sa kanya. Again, kay Kapitana Richelle Lugatok, maraming salamat po sa binigay mong pagkakataon. Although medyo talaga may mga challenge po dito sa ating interview sa kanya dahil true phone patch lang. Pero naibahagi po naman niya sa atin yung po mga programa na kanyang ginagawa ngayon sa barangay. Siguro i-recap lang natin na maikli ay yung kanyang naging pahayag. Una po, tuloy-tuloy po yung kanya pong ginagawang contingency plan para po sa kanyang barangay. Ngayon po ay ongoing po yung pong kailang
flood control doon, construction ng kanilang flood control. Meron na rin po silang mga nilagay po doon ng mga tulay para po yung mga nasa purok, purok yun? Kabila, kabilang ilog, purok kabilang ilog ay hindi na po masyadong ma-expose at makatawid o mabasa ng tubig na kontaminado ng tubig na galing po sa Marcaper. At ganun din ay tuloy-tuloy din po yung kanya pong panawagan nga, sabi nga ni Kapitana kanina, ay panawagan dahil ang kailang nga pong barangay i-front dito nga po sa disaster dahil nga po bumabaw ang kailang ilog at pag may mga pagbaha po, pagbababa ang tubig galing sa Ilaya at sa Marcaper ay talagang sila po yung unang-unang magkakaroon po ng panganib. Kaya ang panawagan nga po niya sa kanyang mga kabarangay ay laging maging handa para po mas sila po yung maging safe. Ganon din po yung pangkalusugan nila na programa ay tuloy-tuloy rin po na ginagawa ni Kapitana at ganon din ang kanilang nga pong tourism site, yung pong Paadyo Falls ay tuloy-tuloy rin po kailang mga programa at katunayan meron na po silang Committee on Tourism para mas matutukan po nito although may mga challenges po ngayon dahil nga po sa issue ng bagong pagmamay-ari po ng lupa, access area, access road, actually hindi pala road ito, access way para po makarating po doon sa Paadyo Falls ay medyo may mga issue po regarding nga po sa bagong nagmamay-ari. So yan po itututukan po natin sa mga susunod po natin na mga programa siguro at pag-interview sa ating pong kapitanan ng Barangay Bukbok sa bayan po ng Mugpog na ating nga pong nakapanayam kani-kanina lamang. At sa ating mga kababayan, patuloy po nyong i-share at i-like ang ating programa. Tayo po i-live na napapanood po ngayon sa Marinduque News Network, sa MNN TV3, ganun din po sa Lucky 7 Channel 3 sa mga bayan po ng Gasan, Mugpog at Buwak at sa mga partner natin ng mga Facebook page. Ayan, at patuloy po ang aming pag-ayanya na samahan niyo po kami sa ating programa upang mas marami po tayo mapag-usapan ngayon pong araw pong ito. At tayo po muna ay magkakaroon ng commercial break at magbabalik po tayo pagkatapos po ng ilang mahalagang paalala. Kumusta ka, kabayan? Hinihintay na po kayo ng bagong gawa at napakagandang beach resort na matatagpuan sa Barangay Kabuyo, Torrijos, Marinduque. Mabango at malinis ang mga guest room. Malapit sa tabing dagat at may mga dampang pwedeng tambayan. Ang mga chikiting sa swimming pool ay tiyak mag-e-enjoy. Tara! Tuloy po kayo sa Bagasbas Hotel and Beach Resort. For inquiry and reservation, please call 0968-419-3337 o kaya ay sa 0915-588-5430. Pwede ring bisitahin ang aming Facebook page. Hanapin lamang ang Bagasbas Hotel and Beach Resort. Magandang araw! Ako po si Regine M. Leo Florido at sa ating Pitik ng Kabarangay, segment kung saan pinupuri natin ang mga magagandang gawain sa barangay. Bigyan daan at puri natin ang sungguniang kabataan ng Barangay Bukbok sa bayan ng Mugpog sa pangunguna ni SK Princess Saji sa pagsusulong ng pangangalaga sa inang kalikasan. Makikita natin sa ating mga screen na nagsagawa ng clean-up drive sa Paadyo Falls ang mga kabataan ng Bukbok bilang bahagi ng kanilang advokasya ng pangalagaan ang kalikasan. Regular nilang ginagawa ang paglilinis tuwing ikatlong linggo ng buwan. At ngayon ay makakasama natin ang ating panauhin mula po sa bayan po rin po ng Mugpog, particular sa Barangay Bukbok, sa ating Pitik ng Kabarangay. Yan. At ating makakasama nga ang kailang SK Chairwoman, SK Princess Saji. Ayan, welcome to our program ulit sa ating Pitik ng Kabarangay. Magandang araw po sa inyong lahat. Ayan.
At SK, thank you sa pagkakataon. Dati yung mga pitik natin ng kabarangay ay mga larawan lamang, pero ngayon ay kasama na natin si SK para po ibahagi sa atin ngayon yung kanilang mga best practices sa inyong barangay dyan sa Barangay Bukbok. SK, tanong lang natin, ano ba yung mga ginagawa ngayon ng ating mga sangguniang kabataan sa inyong barangay, particular dyan sa Barangay Bukbok, para kahit na paano ay maasistihan ang inyong barangay sa panahong ito? Ngayon po ay kami po ay nakafocus po sa environment, lalo na po sa Paadyaw po. At malapit na po yung mahal na araw. Gusto po namin na pag may mga mapunta po doon ay malinis po ang Paadyaw. Tapos sa isa din po sa ano po namin plano yung sa education po, na magkakaroon po ng free printing at free use of computer po ang mga kabataan po natin. Kasi sa amin po ay mahirap po kasing magpa-photocopy po doon, na dayo pa po sila sa bayan para po magpa-xerox po ng mga assignments or mga activities po nila. So, mas maganda po na meron din po kami mga sanggunian, kabataan. So, sa environmental, doon muna tayo sa environmental, at ipapakita din siguro ng ating nasa technical. Ano ba yung mga particular na ginagawa nyo sa environmental, especially dahil ang inyong barangay ay identified na isa sa mga tourist destination ngayon sa ating lalawigan? Ano yung mga aktibidades na inyong ginagawa? Mostly po ang ginagawa po namin, sir, ay nagkakaroon po kami ng clean up drive. Mga kabataan po, every third week po ang aming schedule po ng clean up drive po. Pero sa amin po mga sa sangguniang barangay po, kami po ay weekly po talagang nagkaroon po ng clean up drive po tuwing Sabado. At alam naman natin na bahagi nga ng programa din ng DILG yung Barkada, Opo. Every Saturday yata yan, Opo. pero every third week of the month, Ang kabataan po. kabataan naman. Clean up drive po ng kabataan. Noong nakaraan, meron tayong bisita. Actually, 2 beses na ako nagdala ng bisita diyan sa Paadyaw Falls, SK. At isa yung taga India. Yan, taga India kasi gusto doon nature. At yan ay galing sa embassy. Nagulat nga ako, taga embahada pala ito yung dinala ko diyan. At saka yung nakaraan naman ay mga doctors from America. So, ang naabutan talaga namin dyan ay yung basura. Medyo nalungkot nga lang talaga ako dahil may mga basura. So, sabi ko naman, hindi naman natin pwedeng sabihin na pinapabayaan ng barangay dahil hindi naman every time ay laging naandun yung mga kabarangay natin, especially yung ating mga SK din. Although part yan ng inyong mga aktibidades. So, ano yung mga nakikita ninyo sa part ninyo sa Sangguniang Kabataan na information drive para at least maging aware yung ating mga bisita na dumarating dyan, na nagdadala ng mga pagkain, at nakakalungkot SK na dinala na yung pagkain, naging welcome sila doon sa lugar, at wala yatang bayad, noong panahon na yun, wala pa mga entrance fee. Although nasabi ni Kapitan na baka magkaroon na ng entrance fee at sa environmental fee, nagiiwan pa sila ng basura. So, ano yung masasabi mo dyan sa mga ganyang issue? Kami po ay napag-usapan po namin yan sa session po namin. Kami po mga kabataan, kasi mostly po sa mga kabataan sa amin ay mga estudyante. Ang gusto po namin tuwing Sabado at Linggo po ay kami po ay ma-duty po sa Paadyaw para po magbantay po sa mga bisita po na mapunta doon at maging, kumbaga, maano din po sila na yung basura po nila, iuwi po nila. Kasi, pangit naman po kasi yun na naiwan po nila doon. So, kami po yung magabantay po doon sa Paadyaw pag may mga maliligo po. At doon ba sa Committee on Tourism, part din ba kayo nun? Part na din po siguro kami mga kabataan nun, kasi responsible din po namin yun, duties din po namin as kabataan na maging active din po sa ganun. Dahil alam naman natin na may independent body ang Sangguniang Kabataan. So, sa inyo bang mga resolusyon ay kasama na ba na may resolution na ba kayo na ginagawa or plano na gawin para makaambag dito sa pangangalaga nga ng Paadyaw Falls? Pagdating po sa environmental po, meron po kami mga plano po. Gusto po naming bukod po sa clean up drive, gusto po namin na magkaroon po kami ng magagawa po kami ng mga handicrafts po na pwedeng ipang souvenir po sa mga taong mapunta po doon. Tapos
kung pwede po sana na maggagawa din po kami ng trash can Oo. na para po pagtapunan po nila ng basura pa hindi po nakakalat, sir. Oo. So, yun po. Good to hear, SK, na may mga ganun kayong plano. At alam naman natin, pag may mga ganito na mga, kumbaga, yung mga pagbuo ng mga pangkabuhayan, masasabi natin pangkabuhayan yan, yung paggawa ng mga handicrafts, at souvenir items, ay makakaambag din yan sa kabuhayan. At pwedeng makapagbigay din ng ma-divert din yung ating mga kabataan sa isang mas magandang gawain, Oo. Ano pa ba yung mga ginagawa ninyo sa kasalukuyan? Sa ngayon po, sir, ay pag kami po ay pinalad po na makapagpaband na po ng maaga, kami po ay gusto po namin magkaroon ng bukod po sa education, pati din po sa mga active citizenship po para sa ating kabataan. Sa sports po, yun, gusto po namin silang maano po sa sports. Although, sila po talaga ay mahilig po talaga sa basketball, ang kabataan po ng Bukbok. Bukod po doon sa education, sa environment, yun. Yeah. Sa ngayon pong taon po, yun po muna ang gusto po naming i-focus kasi ina-budget po namin yun sa aming annual budget po. So, nabanggit mo yung tungkol sa budget. Opo. Ano na nga palang status na inyong barangay? Dahil alam nyo sa totoo, yan din yung hindrances sa marami nating mga sangguniang kabataan, yung paglalabas ng pondo. So, ang tanong ko, ano na bang status ng inyong sangguniang kabataan? Nakakorum na ba kayo? Paano kayo makapaglabas ng pondo para kahit paano itong mga binabanggit mong mga programa sa inyong barangay ay matutukan at mabigyan natin ng, kumbaga, magkaroon kayo ng mas maganda pang mga aksyon na makakatulong sa inyong barangay, particular sa inyong mga kabataan? Sa ngayon po, yung sa aming barangay po sa Bukbok, bali, ang tatlo lang po kasi yung kagawad ko po, ngayon po hindi pa po siya pasok sa quorum, which is kailangan pa po namin maghanap pa po ng ibang kabataan. Pero yun tungkol naman po dun sa election po, special election, ay na-raise naman na po namin, kasama po ang aming mahal na PPSK President po na si Apple Argado. Naimbitahan po kami sa session po ng SP po ng Sangguniang Panlalawigan po. So, na-raise na po namin yung issue na yun about sa special election po para sa mga kulang po yung quorum katulad po namin. At shoutout nga pala kay SK Largado, kay SK Apple, dahil talagang nakikita natin pagiging supportive niya sa lahat ng kapwa niya sangguniang kabataan. Ayan. At yan, may mga nanonood pa lang ngayon, batiin daw muna natin ito. Si Maria Cristina Ann Rilano, watching from Mugpog. Si Leyan Salodes, hello, watching from New York. Ayan, kumusta po kayo sa New York, sa mga kababayan natin sa Amerika? Ayan, maraming salamat po sa inyong panonood at ibahagi po ninyo ito para maitur po namin kayo. Dahil itong ating programa hindi lamang para sa barangay, sa kabataan, kundi itong programa natin ay ituturo po namin kayo sa iba't ibang mga barangay dito sa ating lalawigan ng Marinduque. Ayan. At again, SK, doon naman sa ating mga programa na patungkol nga dito sa kabataan, ngayon wala pa kayong quorum. Mayroon na ba tayong tugon? Ano ba ang magiging solusyon? Hindi ba makaka-apekto kung wala kayong quorum para makapaglabas kayo ng budget? Well, sir, ngayon nakaka-affect po talaga siya kasi hindi po ata kami basta-basta makakapaglabas ng pondo pag kulang po ang quorum po namin. Pero ngayon naman po ay may action naman po ang aming PPSK President po about po dyan. Lagi naman po siya nag-update po sa amin about sa special election po. How about your treasurer and secretary ng SK? Sa treasurer naman po, sir, ay okay naman po siya sa ngayon. Pero may mga training pa po silang pwedeng attendant po. Which is ngayon po ay nakapasa naman po sila sa training. Good for 1 year lang po na So, yung next po na training is for 3 years po na kumbaga sa certification po nila as a treasurer. Oo. So, medyo may challenge din talaga SK. Lalo't wala kayong quorum. Oo. Ayan. Kumusta yung ating sound sa technical natin? Meron na ba tayong audio? Nawawala. Ayan. Medyo ayos lang natin yung ating audio. Oo. So, pakilapit na lang siguro yung mic. Okay. Ayan. Meron ba? Meron na tayo. Sige, go ahead. At yun nga, nailapit ninyo ito sa ating sangguniang palalawigan.
ano naman ang kayo na ba talaga proper agency, ano? Dahil medyo tatanong din ako dito. Nung nakaraan ay kausap natin ang DILG. Siguro, one of this day, intervene uli natin ang DILG para magkaroon din tayo ng linaw. Dahil nung nakaraan nga po na mga linggo, ay na-interview din natin ang DILG patungkol naman doon sa inyong mga treasurer nga ni. At shoutout nga pala sa ating mga taga Department of Interior and Local Government, Marinduque. At talaga napakabilis naman ang kailang tugon. At nung panahon na yun ay pati po ang TESDA ay nakapanayam din kaagad natin at agad-agad ay nagkaroon kaagad ng solusyon. Ano? Yan. At mabuhay po kayo sa serbisyo publiko na yan. At yan, SK, sa ngayon, dahil wala pa kayong quorum, although may nakapag-training na, may mga certificate na rin ang inyong SK treasurer, so possible mga kailan kayo makapaglabas ng pondo? Pag natapos na po yung pagpaban po, sir, pwede na po kami makapag-implement po nun. Ayun, pag nakapagpatapos na kayo. Opo. Ngayon, ang tanong ko lang ay gano'n rin, medyo challenge din ito, ano? Paano nyo nagagawa yung inyong serbisyo? Wala pa pala kayong budget. Ano? Alam naman natin, bawat galaw, bawat kilos, ano, ay may kaakibat na pondo. Opo. Paano nyo nagagawa ito, SK? Ako yun, curious lang ako. Sa ngayon po talaga, Sir Adrian, sariling pera po muna talaga ang inagamit po namin. Oo. Kumbaga po, pag kami po yung nagkakaroon po ng mga feeding po sa mga bata, ambagan po kami ng mga kagawad ko po. So, minsan po natulong din po yung sa Sangguniang Barangay po, na ambag din po sila para sa amin po. Tas mostly po ay pag hindi po kasya sa budget na po, nag-solicit po kami. Hindi ba kayo inaaway ni nanay at itatay ninyo na akala ko baga kayo makakapag-serbisyo dyan na walang maging hindrance? Bakit ngayon kayo pa yata nag-aabono? Ay, party lang po talaga yun ang trabaho po. Oo, serbisyo publiko. Ayan, nabuhay kayo, ano. Parang kung atingnan mo, ano, kung wala nga yung diwan ng serbisyo publiko, parang mahirap din yata, ano. Ikaw na ang gumagawa, ikaw pa ang nag-aabono, ikaw pa ang nagadagdag ikaw pa nagbibigay ng pera. Pero parang ganun. Nakikita mo naman, sir, na nakakatulong ka po sa ibang kabataan o sa ibang tao po. Ang sarap din naman po sa pakiramdam. Doble po yung saya. So, ayan, medyo nagkakaroon yata tayong technical problem. Sir Paul, paki-assist lang dito, ano. Hindi ko malaman kung alin yung mic ni SK. Ayan, tanong din natin, regarding nga dito sabi nga natin, masaya magserbisyo publiko. So, kaya lang nga, ayun nga yung mga hindrances din sa iba nating mga barangay. At nagpasalamat din tayo dahil kahit ganun pa man, na may ganung problema, ay naandyan kayo kabataan na sa bagay, na nasaludo din tayo dahil ganun talaga. No, ako'y kabataan din, ganun din ako Mabuti nga ngayon, kahit paano may honorarium na. Nung panahon namin, wala kaming honorarium. Pero sa diwa ng serbisyo publiko, ay talagang nagagawa namin din yan. So, kaya nga, doon sa mga ganyan na kabataan, na kahit wala pang budget kayo, wala pa kayong pondo, ay nakakapag-serbisyo kayo, ay talagang kodo sa inyo, mabuhay kayo. Ayan. SK, ano po ba yung pwede nating idagdag? Baka may mga gusto tayong ibahagi pa sa ating mga kabataan, kapwa-kabataan, sa ating mga kabarangay, para, kumbaga, makapagpatuloy yung serbisyo sa kabila nga ng, kaya parang nakapokus tayo ngayon dito sa pitik ng ating kabarangay sa inyong mga gandang gawain kahit wala pa kayong pondo, nakakagampan kayo. Ayan. Ay ano pa ba yung mga pwede mong ibahagi sa amin, sa ating mga tagapanood, para mas ma-encourage po na hindi po hadlang yung pera, hindi hadlang yung budget kung ang pag-uusapan ay serbisyo publiko? Basta po tayo po ay magkaisa-isa po sa gawain po sa ating barangay or sa ating bayan, lahat naman po yan ay masusolusyonan po kaagad. Sama-sama po tayo sa kung anong problema po, tayo din po mismo ang gagawa po ng solusyon nun para sa atin. Hindi lang naman po yung para sa atin, kundi para sa ating lahat po. Wala naman po kasi tayong plano na para sa atin lang pang sarili lang, kundi lahat po tayo ay makikinabang.
Ayan, at siguro, Iski, tanong ko rin lang, ano ba ang trabaho mo ngayon? Dahil nakakapag-abono kayo eh. Nag-aaral ka pa ba o ikaw ay nagtatrabaho na? Graduate na po. Oo. Dati po yung nagtrabaho po ako sa munisipyo po sa Mugpog, sa nutrition office po. Nag-resign po ako gawa ng mahangad gani po ng SK chairperson. So, ngayon po ay, bali, ang nakakatulong po sa akin sa ganyang financial po about sa SK po ay sa parents ko po muna. Tapos, balik din po. Oo. So, talagang may mga challenge. Pero yan nga, kahit ikaw ay... Pero sa ngayon, may trabaho? Wala kang trabaho? Wala pa po. Talaga na... Gusto ko lang pong tapusin yung term ko po. Talagang nakapokus ka ngayon Opo. sa pagsisilbi sa iyong barangay. Ayan. At thank you, SK. Baka may gusto ka pang ibahagi o gusto pong batiin bago tayo magtapos sa ating programa ngayong araw pong ito. Gusto ko pong batiin po, unang-unang po yung aming very supportive po na mayor na si Mayor Agosto Leo Livelo po. At sa aming PPSK President Apo Largado po, kahit hindi ka nakahabol, press, thank you pa rin po sa support. At saka sa mga SK Chairperson po, kay Hana, kay Olive, kay Baras, kay Ramram, Ivan, Jonard, thank you sa support ninyo. Leonis, at saka kay Sherilyn. At saka po sa mama ko po, kay Michelle Labatete po na nasa tindahan po ngayon. Hi, Mother. At sa aking very supportive din po na papa, si Romeo Labatete po. At saka sa aking kapatid po na nandito ngayon, na kasama ko po. At sa kapatid ko po na nasa school ngayon, kay Mark Clarence. Anong pangalan ng kapatid mong kasama mo ngayon? Si Mia Claire Labatete po. Ayan, oo. At wala kang pasok, Ining? Walang pasok. Oo. Siya pala ay nursing student. Ayan. At sino pa yung babatiin mo? Baka may mga gusto ka pang batiin na samantalahin natin yung pagkakataon. Sa aming, sa aming ina ng aming barangay, walang iba kundi si Kapitana Raquel C. Luggatok po. Sa mga sangguniang barangay, at saka sa aking mga SK Kagawad, kay Jelay, kay Erica, kay Kurt, at kay John Alpin. Hi sa inyo. Ayan, at thank you din sa pagkakataon, SK, na ibinahagi mo sa amin sa ating pitik ng kabarangay at sa ating action barangay sa pagkakataong ito. Actually, si SK ay pandalawang beses na nakarating dito nung maging panauhin natin ng ating PPSK na si Sir Apple. At yan, binabati rin natin mga nanonood po, si Nolin Ann Makatong. Good afternoon, watching from Buwak. Shoutout po sa student ng Marinduque State College. Si Angel Manuevo, shoutout po watching from Barangay Mugpog. Ayan. At maraming salamat po muli sa pagkakataong ito na kami po inyong pinaunlakan sa ating programa. And siguro SK, from time to time hihingi pa rin kami sa inyo ng update especially yung pong patungkol sa inyong Paadyaw Falls para po at least maipaabot natin sa ating mga kababayan kung ano na ba yung mga updates at mga improvements sa inyo pong tourist destination. Napakagandang tourist destination ang Paadyaw Falls. Again, SK, thank you so much at mabuhay ang sangguniang kabataan ng bayan ng Mugpog, particular ang Barangay Bukbok. Ayan, at ganoon din kay Kapitana Richelle Lugatok ng Barangay Bukbok. Kapitana, maraming salamat pong muli. At bago tayo magtapos ngayong araw na ito, may mga babatiin daw ang ating kasama dito, ang ating intern. Ibalik natin sa kanya ang camera para batiin yung mga gustong batiin natin. Ayan, go ahead. Magandang araw po muli. Binabati ko po ang aking mga magulang na nakatira sa Bintakay, Mugpog, Marinduque. At binabati ko rin po ang aking ka-intern dito sa Marinduque News. Si Camille Magyaya, si Angeline Manuevo, si Noelyn Makatong, si Christine Ann Rilano, at lalo na po sa aking sa mga po ng Marinduque News, Sir Abudi, Sir Jopay, ang pinakamakulit, Sir Paul, at si Ma'am Sai, at lalong-lalo na po kay Sir Santi at Sir Romeo. At ibinabati ko rin po ng happy birthday ang aking kaklase na si Lian
Alonso po. At may pahabol po. Pinabati ko rin po si Honey Grace Habal. Oh, Yun yan. lang po. Oo. Maraming salamat po. Yung kasama mong isa talagang tumatayo na. Mahirap daw talaga pag medyo maliit. Hindi nakikita agad. Oo. Ayan, at salamat din sa lahat ng mga tagapanood natin, sa lahat din po ng part at staff ng Marinduque News Network, particular dito sa Action Barangay. At maghanda-handa kayo, team, ng ating Action Barangay, dahil darating ang panahon, lalabas tayo at tayo ay pupunta sa mga barangay. Ayan, titingnan natin ang mga barangay, mas maganda, maitur din kayo, At baka mamaya, baka doon tayo imbitahan ni SK sa Paadyaw, Pwede po, Sir Pwede. Adrian. Oo. Ayan, at muli, maraming salamat po sa lahat ng ating mga naging kabahagi na ating programa. Sa araw po ito, ang Barangay Bukbok, si Kapitana Rachel Ugatok at si SK, Princess Haji, at maging sa lahat ng staff ng Marinduque News Network, sa ating technical, si Ma'am Saisa, sa ating Director Jopay, si Direk Paul, si Sir Abodi, at sa lahat ng ating mga intern, especially sa ating mga kasama din sa Marinduque State College, na nagpahiram din sa atin ng pagkakataon na makasama natin at nabigyan tayo ng pagkakataon na maibahagi ang ating karanasan dito sa Marinduque News Network. Muli, sa lahat ng ating mga kabarangay, magandang araw po sa inyong lahat at manatili pong subaybayan at tutukan ang mga programa na may kinalaman sa ating barangay. Mabuhay po kayo at ito ang programang Aksyon Barangay. At ako po muli ang inyong kabarangay, Ka Adrian Rosales. Isang ligtas na araw sa inyong lahat. Mabuhay po kayo, aming mga kabarangay.